Tulad din ng naunang tampalasan ay may pagkabalasubas at primera klaseng mga kabastusan din ng nguya-nguya ng boksingerong ito mga kaibigan. Mantakin nyo ba naman, sinabi nitong tune-up fighter lamang daw para sa kanya ang boksingerong gaya ni Mark Magnifico Magsayo. Kahit na ito ay isang undefeated pa noon at nasa pangangalaga na ng isang sikat na legendary coach sa boxing na si Uncle Freddy Roach. Hindi naging maganda ang pakitungo ng boksingerong ito sa ating bidang kababayan mga kaibigan dahil sumobra at talaga namang nag-umapaw ang kabala-balasubasan ng kaangas-angasan nito sa pangangatawan. Minahina at talaga namang binaypas nito ang kakayahan ng tinaguriang Magnifico ng Pilipinas. Sinabi pa nga nito na easy fight lamang daw ang tingin niya kay Magsayo dahil iisang pattern lamang daw ng pakikipaglaban ang ginagawa nito na kumbaga sa electric pan kaluwat kanan lamang daw ang takbo ng mga footwork nito. Umaasa lamang din daw ito sa mga power punch na talaga namang parang happy-go-lucky manunugal na basta na lamang daw makabato ng mga suntok at atake. Tawagin na din daw ni Magsayo ang lahat-lahat ng anita-anito nito dahil sisiguraduhin daw niyang maghahalo ang pigsa sa mga kulane at uuwi siyang luhaan ng kanyang lupang sinilangan. Ipaparanas daw niya ang gulpe ding nguyang-nguyaan at mga bugbog de alimpungatan na may 120 banggaan sa pamamagitan ng brutal at walang karespe-respetong pamamaraan. Sisiguraduhin daw niyang hindi makakalimutan ni Magsayo ang tamis at pait ng lasa ng kanyang mga kamao. Pagagapangin niya daw ito hanggang magmakaawa sa kanya na ipatigil na ang laban. Sinagot naman ito ng ating pambato at sinabing huwag daw puro dakdak at gawin na lamang nito ang kanyang mga sinasabi. Puro daw chismis at kamaritisan ang pinapairal nito. Hindi naman daw bungangaan ng laban kundi suntukan. Kaya itikom na lamang daw nito ang bunganga nito at mag-ensayo ng inam nang sa laban ay hindi mga mote. Ika-10 ng Abril taong 2021, tuluyan ang naikasa ang laban ng Mark Magnifico Magsayo kontra kay Pablo Cruz na tirador ng dinaing na oso. Ginanap ang kanilang laban sa baluarte ng Amerikano sa Mohegan Sun Casino, United States of America. May kartadang 21 panalo, 14 ay tinapos sa pamamagitan ng brutal na knockout at walang bahid ng anumang talo ang ating bidang pambato mga kaibigan. Samantalang si San Pablo Cruz naman ay may 21 panalo, 16 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 2 talo lamang. Unang round, gitil na gitil agad si Magsayo parang gusto na agad basagin ang gilagid ni Pablo Cruz Samantalang ang Amerikano naman ay tamang abang-abang lang na mahiya mo bantay sa lakay na pusang may polio. Round 2. Dito na mangyayari ang kahindik-hindik na pagbagsak ni San Pablo Cruz mga kaibigan. Tinamaan ito ng humahagupit na short counter left jab na mahiya mo hinampas ng up and down na bahay. Round 3, muli na naman bumagsak si Pablo Cruz mga kaibigan. Matapos itong tamaan ng lumalagablab na left hook na sa sobrang lakas ay nagmistulang plywood na bumagsak si Pablo Cruz.
Round 4. Dito na ipapalamon ni Magsayo ang lahat-lahat ng kahambugan na ipinamalas ng Amerikano bago ang kanilang laban. Finish him! Flawless victory. Hanggat hindi mga nakakatikim ng kalampag di alimpungatan at bugbog di kalimot, ang mga ganitong klaseng boksingero ay hindi ito titigil kakangaungaw at kakaangas. Ngunit sa sandaling makatagpo at makaharap na nila ang parusang ibinagsak ng tadhana at gumamit ng instrumentong mga tao upang turuan ng mga ito ng leksyon di pangkalawakan, ay siguradong titiklop at magkokorting mangga ang mga mukat sipit-sipitan ng mga nguya-nguya nito dahil sa bugbog na kanilang daranasin sa kamay ng mga mandirigmang naatasan. Kagaya na lamang ng Meksikanong ito mga kaibigan, na tiniguri ang Dabay script dahil di umano ay kapag tinamaan ka daw ng mga suntok nito ay para ka na rin daw pinihit ng bad trip na mekaniko na isang buwan ng walang gawa ng walang pakundangan gamit ang vice script na singlaki ng nail cutter ng elepante at balyena na may halong tetano. Medyo maangas ang tarasa at hindi maganda ang buga-buga at aura ng boksingerong ito mga kaibigan dahil medyo may pagkamaangas at talaga namang primera klaseng kayabangan taglay din ito sa pangangatawan pagdating sa pakikipagbuntalan at pakikipaglaban. Sa katunayan nga po niyan mga kaibigan, may mga haka-hakang binalak daw itong ipalaglag sa 5 senior citizen na mangkukulam at 7 albularyo at talaga namang pinagtulong-tulungan ng hilahin dahil di umano ay 5 daw ang mga puyo nito sa ulo. Sinasabunutan na daw ng inam ng mangkukulam Yun nga lang, napakatatag daw talaga ng kapit sa pulbol at hindi napansing nagbara daw sa sipit-sipitan kaya ayon, ligtas ang damukos, namatay sa hapo ang mga albularyo at mangkukulam. Bata pa lamang daw ito ay talaga namang sakit na daw sa ulo ang pag-uugali nito at napakasarap daw isilid sa sakot iligaw ang buong katawan dahil di umano ay basagulero at palasagot daw ito sa mga maestro at maestra ng pabalang at excited palagi sa reses at uwian. Hinamon pa nga daw ng suntukan ng gwardya dahil ayaw siyang palabasin dahil hindi pa nga naman daw talaga uwian at flag ceremony pa nga lamang ika ng gwardya. Kaya naman dahil na rin sa katigasan ng ulot nguya-nguyaan ng batang ito ay napilitan na lamang ang mga magulang nito na ibigay ang hilig ng walang ligalig. Maaga itong in-enroll sa boxing at talaga namang ganadong-ganado at kitang-kitang kagalakan sa kanyang mga mata at mga labi dahil kung anong batugan at tamad nito sa pag-aaral ay siya namang sipag nitong makipagbuntalan at makipagsuntukan. Kaya naman pagpasok nga po nito ng kanyang amateur career mga kaibigan ay 36 na sunod-sunod na impresibong panalo agad ang bumungad dito at nakapagtala lang naman po ito ng katakot-takot na 126 na panalo sa kanyang buong amateur career at 3 talo lamang. Naging kampiyon din ito sa Mexican Youth Boxing Federation at nakasungkit ng ilang medalya sa pandaigdigang kompetisyon sa boxing sa edad lamang na 17 taong gulang. Kaya naman, nang dahil sa mga achievement ng boksingerong ito mga kaibigan, ay tila sumobra ang kumpiyansa nito sa boxing at talaga namang nag-uumapaw ang taas ng tingin sa sarili at maagang pinasok ang mundo ng professional boxing sa pag-aakalang siya na ang susunod na magiging hari ng pampalakasan sa boxing. Ngunit sa kabila nga po ng kaangas-angasan ng boksingerong ito mga kaibigan, ay talaga namang may bigat, binatbat at may pagmamalaki din naman talagang tunay ang tinaguri ang Dabay script ng mga Mexikanong ito mga kaibigan. Unang salang nga po nito sa professional boxing ay buwena manong 10 sunod-sunod na impresibong panalo agad ang ipinamalas nito at talaga namang pinatulog ng inam ang mga kalaban. Sa pagkakataon niya na ito mga kaibigan, ay tila umapaw na ang bilib sa sarili at sumobra na ang kayabangan taglay nito hanggang kasingit-singitan ng kanyang pag-uugali at pangangatawan. Ika-11 ng Hulyo taong 2015, tuluyan nang itinapat si Dabay script sa nag-iisang Triple M ng Pilipinas na si Mike Magnifico Magsayo. Si Albert Pagara ang gusto daw makaharap ng Mexicano mga kaibigan dahil di umano ay gusto daw nito ang medyo maangas at malakas na kalaban. Subalit si Magsayo lamang daw ang ibinigay
ibinigay sa kanya ng kanyang promoter na siya namang ikinadismaya ng maangas na boksingerong ito mga kaibigan. Dahil di umano ay masyadong hilaw at bagitong-bagito pa daw ang boksingerong itinapat sa kanya at mukhang may gatas pa daw sa nguso. Isang insulto daw para sa kanyang itapat sa baguhan at nagsisimulang boksingero pa lamang at wala pang napapatunayan. Dapat daw sa kanya ay isabak sa mabibigat na kalaban at talaga namang may mga pangalan. Pero wala na daw siyang magagawa kung yun ang napagdesisyonan ng kanyang mga promoter. Kaya ibubuhos na lamang daw niya ang kanyang buy script kay Mark Magnifico Magsayo. Gagawin daw nitong pampataba sa kanyang kartada ang papasibol na boksingerong nagmula pa sa Pilipinas. At sisiguraduhin daw nitong pagsisisihan nitong itinapatang katulad niya sa isang halimaw na bumagsak sa good manners and right conduct na subject. Huwag daw siyang sisisihin kung magpi-50-50 siya sa ospital pagkatapos ng kanilang laban. Siguraduhin din daw na sa mismong laban ay may nakaabang na ambulansyang may dala ng oxygen at paunang gamot kagaya ng Planax, Dolpinal, Skelan, Salbutamol, Tetrasin, Robitussin, Buscopan, Vicks Vaporub at Lagundi Plemex. Bibigyan na lamang daw niya ng partida si Magsayo. Parehas kaliwang sapatos at gloves daw ang gagamitin nito. At plastic labo naman ang gagawing brief at medyas sa mismong laban. Sinagot naman ito ng ating pambato at sinabing hindi daw siya hilaw dahil hindi naman daw siya pagkain at lalong wala na daw siyang gatas ng uso. At yung sinasabi daw niyang magpi-50-50 siya sa ospital ay baka siya pa nga daw ang mag-60-40 sa ambulansya at ipapakain daw nito ng buong buo ang lahat-lahat ng pangtatasto at kayabangan na pinagsasambit nito sa kanya. May kartadang 17 panalo, 14 ay tinapos sa pamamagitan ng brutal na knockout at isang talo lamang ang Mexicanong mananabas na ito mga kaibigan. Samantalang ang ating pambato naman ay may 10 panalo, 8 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang bahid ng anuman talo. Ginanap ang kanilang laban sa Waterfront Hotel and Casino Barangay Lahog, Cebu City. Paglalabanan nila ang bakanting IBF Youth Featherweight title. Sa mismong laban, grabe ang daming pailaw at mga tao. Gusto kasi nilang masaksihan kung papaanong kakatayo ni Mark Magsayo ang hambog at mayabang na Mexicanong boksingerong ito mga kaibigan. Unang round, matindi ka agad ang mga palitan. Gitil na gitil ng Mexicano Palumpalo Maya mo hindi papahuli ng buhay. Samantala, tinamaan ng sunod-sunod na kaliwan ni Magsayo ang Mexicano. Ngunit imbis na indahin ng Mexicano ay mas lalo pa itong nagyabang at iminumustra pang maigi ang mga pisngi na tila hinahamon pang maigi si Magsayo na sumuntok ng sumuntok. Ahí está combinando el filipino que viene negando escudo. Salieron a lanzar golpes, dar y recibir. Bueno, no hubo 2015. La vía del knockout antes de que sonara la campana final. Conectando con la izquierda. Walang hiya mo ng yabang nito mga kaibigan. Grabe, napakalaki naman ng pisngi. Mahiya mo papit ni Jigsaw na kumando ang tabas ng pisngi. Rafael Reyes, pero bueno, eso es la historia de siempre, no lo sentí. Pinapagpag pa ng inam ang mga kamay. Ano kayang ibig sabihin niya dyan? Hindi mo malaman kung gustong makita edits ni Magsayo o pinapasugid si Magsayo Parang sinasabi kasing huboy ng salawal at gustong makakita ng buhay na kobra Samantala, hindi naman nagpadala si Magsayo sa mga kabalastugan nitong Mexicanong ito mga kaibigan. At tining na tining pa rin ito sa pakikipaglaban. José Luis, lo que se ha visto hasta el momento todavía de Rafael Reyes. No, y bueno, creo que está también el magnífico Magsayo. No lo consigue a su rival, no lo consigue. Buscando ahora, lanzando bombazos. Como te digo, buscando lo acaba y bueno, como te voy a repetir, este plano va a ser huesos viejos. Vamos, repetición, mejores momentos de ese primer asalto entre Magsayo, el magnífico de Filipinas, invicto, enfrentando a Rafael Reyes y ahí estaba el jab que le hablaba José Luis Castillo de izquierda de Magsayo. Sí, buen golpe, pero Round 2, kitang-kita ang kalamangan ng ating pambato sa Mexicano mga kaibigan. Para kasing korting gasol ang pangangatawan nito lalo na kapag nakatalikod. Samantala, nagkakapalitan na ng malalakas na patama ang dalawang boksidor na ito mga kaibigan. Ngunit pansamantalang ipinatigil ng referee ang laban dahil di umano ay tinamaan daw sa rambutan si Magsayo. Pinagsabihan tuloy ni ref si The Vice Script. No le importa recibir, pero él está ahí tras el cambio de haciendo porque bueno, el magnífico es un poquito más inteligente que se mueve. No cae en su juego de categoría. Buena también la combinación de parte de Rafael Reyes y le dicen que suba. Son peligrosos, se han enfrentado a todo el José Luis. Sí, no, ya en el sentido de que el magnífico más o menos se va a de frente a respeto. Más adelante, Muniñez,
Sa pagpapatuloy ng laban ay niratrat na ng niratrat ni Magsayo ang Mexicano gamit ang kaliwang kamay, pero tinawan-tawanan lamang siya ng Mexicano na talaga namang parang nakakaloko. Ang sarap bakyay ng nguya-nguyan at bisligan ng lalaugan oh. Samantala, bago matapos ang round ay nag-ali shuffle pa talaga ang Mexicano na talaga namang parang may tililing. Nalaglag tuloy ang suot niyang pacifier. Se iba y muy rápido, pero lo aguantó y ahí está el Reyes buscando el cambio de golpe, ¿no? Va para el frente como buen mexicano. Rapita, yo también lo conozco como rapeando Rafael Reyes, tratando de consigue al magnífico Masayo, jamás de nuevo ahora, pero también recibe de conecta con las dos manos. Una maquinita de lanzar golpes, una maquinita este invicto filipino. Vaya Rafael Reyes. A la izquierda y ahí está la campana. Se acaba el segundo. Round 3, dito na pababagsakin ni Magsayo ang mayabang na Mexicano mga kaibigan. Bigla kasi itong tumigil Nagre-reklamo, biniyagan daw siya ni Magsayo. Hindi tumingin nasago tuloy siya ni Magsayo nang wala sa oras. Invicto, Llanitos, Negro, Suchores, Vivo Verí. Se van a dar con todo, se le ve. Ahora con la izquierda la combinación. Sa pagkakataon niya pong ito mga kaibigan, ay hindi ikinatuwa ng mga Meksikano ang pangyayaring ito dahil di umano ay bias daw ang ating kababayan na referee at madugas daw maglaro si Mark Magnifico Magsayo dahil hindi naman daw nakatingin ng kanilang pambato tapos babanatan. Ang masasabi ko lang dyan mga kaibigan ay kaya nga umpisa pa lamang ng laban, sinasabi na ng referee na protect yourself at all day, diba? Pero tingnan niya natin mga kaibigan kung talagang biniyagan ni Magsayo ang Mexicano. Di ba? Kitang-kita naman napakalinis, hindi sa rambutan ng patama. Maliban na lamang kung diroskas ang itlog niya, nalilipat sa tiyan, low blow talaga yon. Sa pagpapatuloy, magsisimula pa lang ulit ang laban. Nauntog na naman biglang ang Mexicano kay Magsayo at nagre-reklamo na naman. Ang laki kasi ng ulo parang sayoting walang korte Samantala, dito na magyayabang ng inamang Mexicano. Pinapagpag ng maigi ang kanyang mga kamay na talaga namang parang ogag. No se detiene el magnífico de derecha que falla. Magnífico Masayo Reyes. A pesar de la diferencia en cuanto a lo técnico, a pesar de lo que es la limitación que tiene en cuanto al boxeo, comparándolo, está mucho. En cambio, el magnífico debería ser la clave. Va a ser la clave. Yo pienso que va a ser la clave. Ay, qué magnífico. Esperando. Lo contragolpeó muy bien, entró la derecha. Cabezazo, se queja. Rapidito Rafael Reyes, Fico Masayo. Buscando ahora los ganchos. Del mágico Masayo frente. Round 4, may pagkamadugas din pala talaga tong si The Vice Script mga kaibigan. Biniyagan si Magsayo Naghihigante, grabe. Tignan nating maigay mga kaibigan. Ayun visit kang gasol ka, madugas ka talaga Ang sarap mong kalbun sa kotos at kuskusin ng steel ball sa singit Dapat sa'yo, dinodos por dos ng may pakong desing kung bakya Masayo. Vamos a ver. Ese sí fue bajo. Ese sí lo dio como el otro que... Distancia, ¿no? Sí, ahora dando resultado boxeando para el frente, buscando la pelea. Ahora se la guarda. De nuevo con la izquierda Rafael Reyes, estaba el magnífico Masayo. Otra vez 1-2. Como si nada Rafael Reyes. Conectando de nuevo el hombre de Filipinas. Hasta el momento la pelea del lado del filipino no se ve. Sí, una pelea cuando pasó el magnífico que también pasa la cabeza para ir formando a atacar la cabeza fuerza de la palabra. El volado de parte del magnífico. Tratando de hacer la imposible ante este invicto filipino. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con muchísimo más entre el magnífico Masayo y Rafael Guerrerito Reyes. Para el Guerrerito Reyes, hasta el momento lo que se esperaba de este invicto filipino, gran técnica y pegada también. Sí, se ha movido muy bien. El Reyes está haciendo
Round 5, dito na ipapakita ni Magsayo kung gaano katapang at kamakapangyarihan ang isang dugong maharlikang Pinoy. At dito na rin niya ipapalamon kay The Vice Grip ang lahat ng kayabangan niyang ipinamalas. Mark el magnífico Masayo y Rafael Guerrerito Reyes. Al momento, el magnífico Masayo. Pero yo pienso que el pundonor, las ganas le ha puesto el Reyes. La fuerza de Reyes lanzar muchos golpes y sin fuerza. Ahí está. Mandan a lanzar golpes al cuerpo a Rafael Reyes, pero descuida mucho la guardia también, José Luis. Ahí está, descuida la guardia y lo debe de bajar esos golpes al cuerpo para hacer un poquito más de daño a Reyes. Pero como te digo, le falta experiencia, que tiene 2 años peleando, ya 20 peleas bastante. 16 y 4 el récord. Sí, y ya tiene 5 años de selección profesional. Atacando con todo el hombre de Filipinas. Y tiene quijada, pero está tambaleando. Se tambalea. Rafael Reyes ataca con todo el magnífico. Pueden detener el pleito, pueden detener, ataca con todo. La derecha le ha entrado. ¿Cuántas veces ha querido parar con la izquierda? Y se va a la lona, no hay más. Agarró confianza y entre más larga se la pelea, iba ganando claramente, iba en caballito de Hacienda del magnífico. Ahí estaba a la derecha, le entró 5 o 6 veces contundente. Y sólido, fuerte, lo ponía mal cada vez que le metía la derecha. Cuando quiso atacar a Rafael Reyes, buenas noches. Buenas noches, sí, bueno, que es un gancho, clarito, se lo ponía todo. Y bueno, ya andaba mal, y eso fue la culminación, fue el tiro de gracia. 20 añitos para Masayo, será un futuro prometedor este muchacho. Claro que sí, es muy difícil de cuidarlo, llevarlo como lo han llevado hasta ahorita, y dentro de pocos años hemos estado viendo cosas muy buenas de él. Beso pluma, ahí está. 4 na buwan lamang po nakalipas ay sunod naman itong nakapatayan ang laman lupang Mexicano na slugger at knockout artist na si Julio Polito Ceja na tirador ng ginisang ostrich para sa isang world title eliminator bout. Ang magwawagi sa labang ito ay siyang maging rank number 1 contender ng Noy WBC featherweight champion na si Gary Russell Jr. na may lahing mambabarang at manananggal. Hindi basta-bastang fighter ang makakalaban ni Magsayo na si Ceja, mga kaibigan, sapagkat may pambihirang knockout power din ang Meksikanong ito na kapag tumama sa'yo ay para ka na rin hinampas ng isang kahong lagundi planak sa Moxicillin Dolphin at Solmiux at Robito Singh for dry cup. Ngunit kung bago at kakapadpad mo lang sa channel na ito, mga kaibigan, ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, comment, at higit sa lahat ay subscribe. Pakisampikan na rin ang kampana dyan sa tabi para buhay naman ka palagi sa mga bago kong upload. Sa katunayan niyan, mga kaibigan, sa panimula ng karera nito bilang isang professional na halimaw ay nakapagtala na agad ito ng 18 sunod-sunod na panalo na lahat nga po ay puros tulog sa kangkong ang inabot. At ang matindi pa nga dyan, mga kaibigan, ay karamihan sa mga knockout win nito ay puro sa first round lang ang inabot na mahiya mo mga inutusang bumili ng alak at ang binili ay bulak. At yan nga po ay nangyari sa loob lamang ng 4 na taon mula taong 2009 hanggang 2012. Bukod dyan, mga kaibigan, ay dati na rin itong naging world champion. Nang masungkit nito ang bakanting WBS Silver Bantamweight title kontra sa kapwa Meksikano na si Juan Jose Montes via 10th round technical knockout sa pamamagitan ng top silog punch. Taong 2015 naman nang maagaw nitong WBC Interim World Super Bantamweight title sa isa pang Meksikano na si Hugo Ruiz na tirador ng dinaing nakalabaw sa loob lamang ng 5 round. Kaya naman, masasabi nating isang napakadelikadong laban ito para kay Magsayo dahil mas malakas at di hamak na mas malawak ang karanasan nito sa pakikipagpatayan at pakikipagpompiyangan sa ibabaw ng lona.
Sa isang online sunggalan naman mga kaibigan ay makikitang halos patas lang ang dalawang fighter sa tayaan. Pero ganun pa man ay madaming nagsasabing liyamado daw si Seiya sa kanilang magiging laban. At malabo daw manalo itong si Magsayo dahil nakikipag-sparring lang naman daw ito sa mga lamok, alimasag, suso at alimango. Ayon pa nga sa isang kilalang betting site na thegamblingsites.com ay bagamat undefeated daw itong si Magnifico ay wala pa naman daw itong nakakalaban na di-kalibreng halimaw kumpara kay Seiya na ilang beses nang napasabak sa mga di-kalibreng Encanto, Malignot, Aswang. Pero ganun pa man mga kaibigan ay maraming boxing fans ang hindi sang-ayon dito at ultimo nga po ang ating pinakamaangas na boksingero Janriel Cuadro Alas Casimero ay hindi pabor para sa Meksikano sapagkat sa mga hindi kasi nakakaalam ay bago pa man maganap ang laban ng dalawang ito ay nakasparing na ng angas ng Pinas Cuadro Alas itong si Seiya at di umano ay binugbog lamang niya ito ng binugbog ng bugbog di alimpungatan. Magsayo? Magsayo? Oh? $1,000? Ilan? Dalawa? Kaya ko yun eh. Bugbuguha yun si sparring eh. Na-sparring mo yun? Oo. Yung si Has? Na-sparring mo yun? Bugbog ko yun. Oh? Kaya naman alam niya na kayang-kaya itong romansahin ay step patulugin na Magsayo sa kanilang magiging laban. Bago ang kanilang sagupaan ay may suwabing kartada ang ating kababayan na 22 panalo, 15 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at may 66.67 knockout ratio. Samantalang ang Meksikano naman ay may banayad na 34 na panalo, 28 ay tinapos via knockout, 4 na talo, 1 tabla at may napakataas na 88.68 knockout ratio. Ang kanilang laban ay ginanap sa T-Mobile Arena Las Vegas, Nevada, USA kung saan ang main event dito ay ang sagupaang Manny Pacquiao versus Yordenis Ugas na tirador ng baboy na balasubas. Sa mismong laban, unang round pa lamang ay nakascore na agad ng knockdown si Magsayo matapos tumama ang isang lumalagablab na left hook sa mukha ng Meksikano na mahiyamoy ng pas ng tricycle. Subalit makunat din talaga ang lambay sa mukha nito si Seiya mga kaibigan sapagkat imbis na umatras matapos bumagsak ay tila mas lalo pa itong lumakas at ginanahan sa laban na mahiya mo nakarobos na unggoy. Sa mga sumunod na round ay inatake na nito ang esophagus at small intestine ni Magsayo dahilan upang manghina at mapangwi ito.
Pagsapit ng round 5 ay dito na umepekto ang mga suntok na pinapakawalan ng Meksikano sa katawan ni Magsayo. Kung mapapansin nyo kasi mga kaibigan, ay bahagya ng bumagal si Magsayo dito na agad namang sinamantala ni Ceja upang maipatama ang isang solidong lepok sa nguya-nguya ni Magsayo na naging dahilan ng pagbagsak nito. Kung mapapansin nyo kasi mga kaibigan, in fighting style ang ginagamit ni Ceja sa labang ito o malapit ang pag-atake gamit ang top silog punch. Sobrang epektibo nito para maisenta pang body shot sa katawan ni Magsayo. Kaya naman pagdating ng round 7 ay dito na nakaisip ng malupit na diskarte ang legendary coach na si Freddy Roach upang basagin ang opensa ni Ceja na mahiyamo kanibal na pusa na marunong magluto ng siopaw. At dito nga sinabihan niya si Magsayo na sa susunod na round ay gamitan na niya ito ng clinch o pagyakap sa tuwing papasukin siya ng Meksikano. At dahil nga po sa diskarting ito ni Magsayo mga kaibigan ay unti-unti na siyang nakabawi sa laban. Pagsapit ng round 10 ay dito na tuluyang winasak ni Magsayo ang sentido at bahitain ni Ceja. Finish him. Fatality.
Ayun o, si Aling Dionisia. Animoy may hinihigop na salitang Latin na kung ano. Ayun o, ihip dito, ihip doon, flip-top dito, flip-top doon. Iminumustra pang maigi ang dalawang daliri na para bang pakong bakya na may tutuhugin. Napakadami pang borloloy at palamuti sa katawan na para bang may mga kapangyarihan na brilyante ng tubig, apoy, hangin at animoy reyna ng Encantadia. Anyway, sa video natin ngayon mga kaibigan, ating babalikan ang laban ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao kontra sa pambansang libag ng Amerika na si Timoteo Banel Bradley, na isa sa naging pinaka-kontrobersyal na laban sa kasaysayan ng boxing, at kung papaanong kiniskes at kinonyatan ng kamao ang makinis at makintab na bunbunan nito. Ngunit kung bago at kakapadpad mo lang sa channel na ito kaibigan, ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, share, comment at higit sa lahat subscribe. Pakipompyang mo na rin ang kampana niya sa tabi para updated ka sa mga susunod pa natin mga video. Taong 2012 nang maganap ang unang laban at isa sa naging pinaka-kontrobersyal na laban sa kasaysayan ng boxing, kung saan nadaya ang ating pambansang kamao kontra sa Banel ng Amerika na si Timoteo Bradley, kung saan tinalo by split decision ang ating pambansang kamao na talaga namang nagpa-high blood sa maraming fans ng boxing. Nagpatawag pa ng 5 referee ang World Boxing Organization para i-preview ang nasabing laban, at sa kabutihang palad ay talo talaga ang pambansang libag ng Amerika. Kaya naman para matuldukan ng mga agam-agam ay pumayag na si Timoteo na bigyan ng rematch ang ating pambansang kamao dahil nasasaktan na daw siya sa mga batikos na siya daw ay isang peking kampyon at binayaran lamang ang mga hurado. Ngunit bago ang kanilang rematch ay ipinamalas ni Bradley ang pagiging pasmado ng kanyang bunganga. Hindi daw mananalo si Pacquiao sa kanya kung hindi daw siya mananakaut nito, na sinugot naman ang ating pambansang kamao nang tignan natin. Manny, the only way you're gonna beat me, Manny, you knock me out. That's the only way you're gonna beat me, Manny. If you don't knock me out, Manny, you're not gonna win. I'm telling you that right now. You're not gonna win. Let's see. Alright. Samahan mo pa ng matinding orasyon ni Aling Dionisia. And his mother is putting the hex on Sa it. kanilang weigh-in ay talaga namang mabubwisit ka sa kaangasan at kayabangan nitong si Bradley. Idagdag mo pa ang kanyang nakakabwisit na postura ng pagmumukha na talaga namang ibinibilog pang maigi ang kanyang nguso. At mahiya mo naman bunot na pangkiskis ang ulo. Hindi ko naman sa nila lahat ng mga kalbo ay masamang tao at mayabang mga kaibigan. Pasintabi lang po sa mga viewers nating kalbo dyan. Ang akin lang ay iba kasi ang pagkakalbo nitong si Bradley mga kaibigan. Para kasing ang sarap kuskusan ng paa. Alam niyo yung mga mahilig dyan sa kulambo. Pero anyway, may advantage naman ang pagiging kalbo eh. Makakamenos ka sa shampoo. Yun nga lang, lalakas ka sa sabon kasi yung hilamos mo hanggang bunbunan. Ako naman tayo sa naging laban ni Manny at Bradley. Nabawi ni Manny ang kanyang titulo sa kanilang rematch. At ang King Kong na si Bradley ayaw pumayag na natalo. Kaya naman humihingi siya ng buwena kay Manny Pacquiao. Kumbaga pati pato na. Dito na naganap ang talaga namang kahindik-hindik na pagkonyat sa makinis na bunbunan ni Timoteo Banel Bradley. At dito na rin papuputiin sa suntok ni Pacquiao itong si Bradley. Round 1. Umatikabo na kaagad ang labanan. Gorilla laban sa leon ng Pilipinas. Matindi rin itong si Timoteo mga kaibigan dahil nasasabihan niya ang mga pektos ng ating pambansang kamao. Round 7. Dito na naghiyawa ng mga madlang people. Sa kauna-unahang pagkakataon sa laban nila ni Bradley, bumagsak siya na animoy muntik ng mahulog sa kanal. Nagyayabang pa si Bradley na hindi daw siya na-knockdown dahil nadulas lang daw siya. Round 9. Isang pangyayaring nagpagimbal sa ibabaw ng lona. Tinamaan ng solid na kaliwa si Timoteo Libag Bradley at sa sobrang lakas ay bumalentong pa ito at nakuha pang magnelpi. Napakaganda ng kuha sa kanya mga kaibigan, saktong-sakto. Salute sa photographer nito. Nagmukha siyang unggoy na umeedyas pabaliktad sa puno ng saging. Dito na rin nagsimulang tumubo sa magkabilang pisngi ni Bradley ang kulane at ito ay nagsisimula ng bumukol. Natapos ang laban nang hindi man lang nakaganti si Bradley sa kanyang pagkakanakaw. At nang ina-announce na ang panalo, ang maangas at mayabang na mukha ni Bradley nung kanilang weigh-in ay nagmistulang puyat na unggoy na may trangkaso.